Tara na mga bata, ilagay na muli ang ngiti sa inyong mga labi dahil ang buhay ay isang bahaghari. Ang aralin ay tiyak na gagaan kung atin itong sisimulan. 1, 2, 3, tayo nang matuto Filipino sa ikatlong baitang. Sa araw na ito ay matututuhan ninyo ang pagbabaybay ng wasto ng mga salitang 3 o 4 na pantig, batayang talasalitaan at salitang dinaglat. Sa aralin natin ngayon, matututuhan ninyo ang isa pang paraan kung paano ninyo mababaybay ng wasto ang mga salitang may 3 o 4 na pantig, batayang talasalitaan at salitang dinaglat. Basahin ang mga salita at pagpantig-pantigin mo. Isulat ang bilang ng pantig ng bawat salita. Tingnan ang halimbawa. Isulat ang sagot sa inyong papel. Ma, yan. Pa, sap. Salita. Tularan. Mabait. Tunghayan natin ang mga tamang sagot. Ang mamamayan ay mayroong 4 na pantig. Magaling! Mayroong ding 4 na pantig ang pangungusap. Mahusay! Ikatlo, ang salita ay mayroong 3 pantig. Ika-4, ganon din ang salitang tularan at ang mabait sa ika-5. Parehong mayroong 3 pantig. Napakahuhusay talaga ninyo. Narito pa ang isang gawain tungkol sa kasanayang ito. Pantigin ang mga salita. Tukuyin kung ilang pantig ang bumubuo rito. Biyaya, mapitagan, mag-aaral, tunghayan natin ang mga sagot. Pinagsama-sama ko na ang mga salitang magkakapareho ang bilang ng pantig. Ang biyaya ay mayroong 3 pantig. Samantala, ang mapitagan, mag-aaral, ay may 4 na pantig. Hangad ko na nauunawaan ninyo ang aralin nating ito. Tunghayan natin ang dokumentaryo. Isa sa hindi makalilimutang kasaysayan ng Pilipinas ay ang Marso 16, 2020. Idineklara ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na isailalim ang buong Luzon sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Marami ang nangamba dahil sa paglaganap ng virus na ito. Maraming mamamayan ang nawalan ng trabaho, nagsara ang mga establishmento. Ang National Capital Region o NCR ang isa sa higit na naapektuhan sa pagsasara ng mga ito. Ang mga paaralan ay sinuspinde,
kung kaya ang Department of Education sa pangunguna ni Secretary Leonor M. Briones ay hindi tumigil sa paggawa ng solusyon kung paano ipagpapatuloy ang pag-aaral ng mga bata sa kabila ng pandemya. Hindi biro ang pagsubok na ito sa mga Pilipino, pero dahil likas tayong mapagtiwala sa Diyos at matatag, alam ng bawat isa na malalagpasan natin ito. Kaya mga kababayan, kapit lang, ang lahat ay may hangganan, matatapos din ang hirap na ating pinagdadaanan. Laging tumingala dahil ang buhay ay makulay at ito ay punong-puno ng baghari. Hanggang sa muli. Talakayin natin ang dokumentaryong ating natunghayan. Ayon sa reporter, bakit malaking bahagi ng kasaysayan ng mga Pilipino ang Marso 16, 2020? Tama, dahil isinailalim ni Pangulong Duterte ang buong Luzon sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Sa iyong palagay, nararapat ba niya itong gawin? Bakit? Marahil, ito ay nararapat upang makaiwas ang bawat isa sa nakamamatay na sakit. Nahinto ba ang edukasyon sa mga panahong ito? Bakit? Magaling! Hindi nahinto ang edukasyon dahil ang DepEd ay gumawa ng paraan kung paano magpapatuloy ang pag-aaral ng mga bata sa kabila ng pandemya. Anong lugar ang higit na naapektuhan sa pagsasara ng mga establishmento? Tama, ang NCR o National Capital Region. Lahat ba tayo ay apektado nito? Tama, lahat tayo ay apektado nito. Pero ang sabi nga sa ating lahat, kapit lang, matatapos din ang lahat ng ito. Suriin natin ang mga salitang ginamit sa seleksyon. Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Paano isinulat ang salitang Pangulo? Tama, ito ay pinaikli sa pang. Anong bantas ang ginamit sa dulo ng salitang pang? Magaling! Sinundan ito ng bantas na tuldok. Kapag pinaikli natin ang salitang Pangulo, ito ay isusulat natin sa ganitong paraang pabaybay. Ang paraan na ito ay tinatawag na pagdadaglat. Ngayon naman, paano natin ito babaybayin sa paraang pabigkas? Ang pabigkas o pasalitang pagbaybay sa Filipino ay patitik at hindi papantig. Ang spelling o pagbaybay ay isa-isang pagbigkas sa maayos na pagkakasunod-sunod ng mga letrang bumubuo sa isang salita. Halimbawa, Pangulo, capital P, A, N, G, U, L, O. Pangulo. At
ating baybayin ang dinaglat na salita nito. Pangulo. Capital P, A, N, G. Tuldok. Magaling! Nasundan ninyo! Tingnan ang sumunod na halimbawa. Secretary Leonor M. Briones. Paikliin natin ang salitang secretary. Capital S, E, C. Tuldok. Ngayon naman, baybayin natin ang salitang secretary ng pabigkas. Capital S, E, C, R, E, T, A, R, Y. Mahusay! Sa pagdadaglat naman o pagpapaikli ng salita, maaari ring paikliin ang ngalan ng tao. Halimbawa, Binibini, capital B, B, Tuldok. Ginang, capital G, N, G, Tuldok. Ginoo, capital G, Tuldok. Doktor, capital D, R, Tuldok. Doktora, capital D, R, A, Tuldok. Father Gomez, capital F, R, Tuldok, at susundan natin ang apelyidong Gomez. Kuhanin ang inyong self-learning module at sagutin natin ang pagsasanay. Bibigyan kita ng 15 segundo upang masagutan ito. Binibini. Pagkain. Lalaki. Bayani. Maglalakbay. Sagutin natin. Sa bilang 1, titik F. Kung ang sagot mo ay letrang D, sa ikalawa, ang galing mo. Ikatlo, nakuha mo dahil ang sagot ay titik A. Ikaapat, wow ha, ikaw na kung ang isinulat mo sa iyong papel ay letrang E. At panglima, tama, titik B. Yakapin ang inyong sarili at sabihing, very, very good ka. Kung hindi mo naman nakuha ng tama ang lahat ng kasagutan, huwag kang mag-alala dahil mayroon pang susunod. Panuto, pag-ugnayin ang mga salita. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Bilang 1, capital P, A, N, G, Tuldok. Ikalawa, capital S, E, N, Tuldok. Ikatlo, capital D, R, A, Tuldok. Ikaapat, capital G, O, B, Tuldok. At ikalima, capital K, G, G, Tuldok.
Sagutin natin. Bilang isa, D. Ikalawa, E. Ikatlo, B. Ikaapat, A. Ikalima, C. Kung iyang mga letra na iyan ang naisulat ninyo sa inyong sagutang papel, aba, ang uhusay ninyo talaga. Isa-isip. Ang pagbabaybay ay ang pagsusulat ng salita o mga salita sa pamamagitan ng lahat ng kinakailangan na letra sa tama nitong pagkakasunod-sunod. Ito ay isa sa napaka-importanting bahagi ng isang wika. Pabigkas na pagbaybay. Ang pabigkas na pabaybay ay dapat paletra at hindi papantig. Halimbawa, aso, A-S-O. Lapis, L-A-P-I-S. Pasulat na pagbaybay. Manatili ang isa-isang tumbasan ng tunog at letra sa pagsulat na pagbabaybay ng mga salita sa wikang Filipino. Paano ang pagbaybay ng salitang dinaglat? Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, pabigkas, binibini. Pasulat, capital B, B, tuldok. Ginang, pabigkas. At ang pagsulat naman ito, capital G, N, G, tuldok. Tapos na muli ang ating oras. Alam kong isang makabuluhang sandali ang sa atin ay nagdaan. Siksik, liglig at umaapaw na kaalaman. Dito lamang yan sa Wika't Panitikang Filipino sa ikatlong baitang. Ito ang inyong Teacher B na nagsasabing, huwag maligalig, maging mapanalig. Ilagay ang ngiti sa inyong mga labi dahil ang buhay ay isang bahaghari. Hanggang sa muli, magbabalik ang DepEd TV!